Hindi kita iniinsulto pero nakalimutan ko talaga pangalan mo, pagpasensyahan na natin. But anyway, totoo namang ngiwi ka, eh, 'di ba? Obvious naman, 'di ba? Hindi naman tayo nagsisinungaling, yung totoo. So, pakinggan po natin yung sasabihin ni Congressman Ngiwi. With all due respect to the Supreme Court, we disagree with this interpretation of forthwith. No, malinaw kasi from the constitutional framers kung ano ibig sabihin ng forthwith. At malinaw sa lahat, kahit sino nagbabasa ng diksyonaryo, ito ay immediately. And holding public officials accountable is an ASAP task as soon as possible. Yun. So, sa kanya, ang forthwith, immediately. Regardless kung may malabag kang batas. Ganun yun, eh. 'Di ba? Yan yung pinapalabas nito. Hindi ko alam kung ito bang sinasabi niyang interpretasyon ng forthwith galing sa bundok o doon sa mga kaibigan niya sa bundok, sa tropa niya, hindi ko alam. Pero yan ang interpretasyon nitong mama na ito. Kaya ako sabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi, it's about time, tanggalin na po. Diyan po nakapasok nung panahon ni Cory itong itong party list. Dapat tanggalin. Tandaan po natin na hindi ko po nilalahat, may mga party list namang maayos. Pero yung party list na maayos, that is an exception to the rule. This is the general rule. Hindi naman sila directly voted by the people. 'Di ba? Tingnan niyo. I mean, yung tawaging congressman 'to parang, ganito na congressman natin. Look at him. 'Di ba? Tingnan niyo kung tama ba yung sinasabi niya na may I beg to disagree pa. Alam mo, wala kasing problema kung ganyan din kayo kay Bongbong Marcos. Isipin nyo, kay Bongbong Marcos, hindi nyo pinapasa. Hindi pumasa yung sufficient in substance and in form. Hindi pumasa yung kay Bongbong Marcos. Nasang katutak ang confidential funds. Ibig sabihin, yung mga ganitong congressman, itong si Congressman Gue, and the likes of him, are hypocrites. Double standard. Diba? I beg to disagree with you. Okay? Kung kinakailangan managot ng Duterte, padaanin nyo sa due process. Bakit hindi nyo idemanda? Halatang halata na ayaw nyong manalo si Sara dahil hahabulin yung mga namumundok, yung mga extremist, and the likes, the NPAs, the rebels. Di ba? Mga drug lords, mga drug addicts. Yun ang hinahabol nitong mga to eh. And they are supported by Martin Maleta. Kita naman eh. From the very start. I mean, katangan nyo na lang kung hindi nyo alam. Kitang-kita naman ang panig na itong mga to. So, it's insulting na isipin ninyo, kukurikin ng ganitong klaseng tao ang Supreme Court. Kaya sabi ko, tanggalin na kaya natin ang korte kasi ayaw nyo na, yung mambabatas natin ayaw namang sumunod eh. Kayo na lang kaya. Diba? Kayo na lang maghusga. Kayo na lang maging judge. Possible, kinakailangan gawin, kinakailangan mapanagot sa kanilang pag-abuso sa kapangyarihan kasi the more they stay in power, the greater damage they inflict on government and on the people. Ayun sabi niya, the more na mag-stay si BP Sara in power, mas malaking damage. I'm sorry po. I beg to disagree as well. Yung the likes of you, Congressman Ngiwi, if the likes of you will stay in power, mas malaking problema sa Pilipinas. Dahil the likes of you
walang naidulot na maganda sa kapayapaan ng bansang Pilipinas. The likes of you, walang nagawang maganda para masugpo ang mga bayolente na tao. The likes of you, walang nagawa para mapaganda ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ano bang nagawa nyo? Sige nga, anong nagawa nyo sa bansang Pilipinas? May natulong ba kayo? Meron ka na bang nahuli man lang na drug addict? Meron ba kayong napatahimik na syudad, na bundok? Meron na ba kayong lugar na naalisan ng droga? Meron na ba kayong nagawa para tumaas ang ekonomiya natin? O kontra kaliwa, kontra kanan lang kayo? Depende sa lagay. Ako yung nagtatanong lang, hindi kita pinagbibintangan. Pero legit yung tanong ko. Sa tingin mo may naniniwala sa sinasabi mo? Except the people, the likes of you. Alam nyo na kung ano to.